Ayun mga gulay, isang magandang hapon. So, ang video ko po ngayon ay pupunta po ako dito sa nakuha naming sanlangan lupa. Dahil nga po yung palay doon ay naani na nga po. So susunugin ko po yung mga dayami. Kasi mga gulay, meron na lang po akong 9 days para maggayak dito sa aming tataniman ng kaliksto. Dahil April 10 po ay darating na nga po ito, yung mga punla na in-order po namin sa seedlingan. At doon na nga mga kagulay, may magdadala po ako dito ng suplete kung tawagin. So may dala po akong dalawa. So dalawang ganito po yung dala ko. Para sa ganun po, mas madali po magsiga. At yun nga mga kagulay, nakagayak na nga po ako. Kanina pa po sana pupunta. Kaya lang medyo mainit po kasi ang panahon ngayon. Sikat na sikat po ang araw. So ngayon medyo alas 3 na po ng hapon na medyo may hangin-hangin na po. So makikita nyo po dito sa aking likuran. Ayan, medyo gumagalaw-galaw na po yung mga dahon. So yung mga gulay, samahan nyo po ako at ngayon nga po pupunta na nga po ako. So baybayan nyo po itong aking tanim na talong para maipakita ko rin po sa inyo yung aking pag-aalaga dito sa nakuha naming sanlaan. At syempre mga gulay, nagpapasalamat nga din po pala ako dahil nga yung aking munting channel ay meron na nga po itong 20,000 subscribers. So maraming salamat po sa mga kagulay natin na talagang patuloy na sumusuporta sa aking mga video at sa aking mga pagtatanim. At mga gulay, samahan nyo ako at ako'y magmumotor pa. Halos 15 minutes din ako magmumotor bago makarating doon. Kaya yun, samahan nyo ako mga kagulay. So ayan mga kagulayan, dito na po ako sa may bukid. So ito na po yung dala kong suplete. So ito po yung butin na aking gagawin pang sindo doon sa mga dayami. Dito na nga rin pala ako pumarada. So dito po yung karamihan ng motor. So karamihan po mga kakilala ko lang din po yung mga nakaparada dito. So ito po yung dadaanan na kawayan na tulay. Aking dadaanan sa araw-araw itong kawayan na to. Yun nga mga kagulay, update ko lang kayo dito sa presyo ng kamatis nga po. Ang presyo nga po kahapon ay nasa 30 hanggang 35 po yung biyahe. So medyo gumanda yung presyo kasi karamihan nga po nasa piknikan pa yung mga tao. Kaya wala pa masyadong namitas. Ayan, so ito po yung kamatis. So medyo nakailang pitas na po ito. At nasagap niya yung mga presyo talaga na medyo matataas. Tapos ito naman pong panigang mga kagulay. Ito po yung Chai-Tai panigang. Ang price naman po nito kahapon po ay nasa 70 hanggang 80 pesos po ang per kilo ng Chai-Tai panigang. So dito naman matadaanan ko dito yung ampalaya naman. Ampalaya ni Tito Benji. Ayan yung kapatid din po ni tatay. Tapos andito po yung kubo naman ni Titrole. So medyo malalapitan din po sa mga kubo-kubo nila. Ngayon, didiretso na ako dito sa may bukid na aking nakuha. Aming nakuhang sanlaan. Tapos dito na nga mga kagulay, katabi ko nga pala ditong bukid ay may tanim na kalabasa. So, ayun po yung kalabasa. Tapos ito po yung aking sisigan ngayon na mga dayami. So, doon na ako magsisiga muna sa dulo siguro para hindi masyadong mausukan yung mga tao kasi papunta doon sa way na yun yung usok kasi ang hangin papunta rin doon, kaya doon na ako sa dulo sisimula. So ito po yung aking sisigan kasi mausok to sigurado. Tapos ito po yung kubo na makikita nga dito. Ito na po yung kubo na akin din sisilungan kasi ito po yung nakasama po sa lupa. Yung dating nakasanla dito tinayuan na lang ng kubo. So medyo lilinisan pa nga lang ito mga kagulay. So gayak ko lang dito yung aking gagamitin na suplete. Yan, so naka plastic po siya. So set up ko lang tong suplete. Yan, ito yung gagamitin ko, medyo mahangin. Uy, singaw. Yan. Ito na po yung aking gagamitin. Yan, so
gina natin. Tayo po isa. Dire-diretso na po yung magiging ano niyan, apoy. So pababa na po yan. Ay, init. So yun nga lang, papunta dun talaga sa mga namimitas ng sili. So yun po yung mga namimitas. Medyo mausukan yata sila. So kaya lang muna natin kasi pababa naman yung hangin. Tignan na natin kung malalagot yung magiging sunog niya o magdidire-diretso. So dito sa taas meron pa. So hayaan lang muna natin. Sigurado uusok dyan sa mga tao dyan. At medyo busy pa sila. So ayun yung mga so ito pagka nasunog na, tsaka naman ito ipaparoto. Rotovator po ang gagamitin kasi kung hindi po susunugin yung mga dayami na yan, hindi po yan kayang durugin po ng mga rotovator, lalo kung medyo makapal po yung naging tambak po ng dayami. Kaya obligado po talagang sunugin para po malinis itong aking tataniman ng mga kaliksto. So isang diretso po siya na halos nasa kalahating hektarya. So makakitid siya na medyo mahaba tong area na to. Ayan, so makikita nyo halos umuusad naman yung ating sinindihan dahil nga may kasamang hangin. So dire-diretso naman siya. Tsaka yung sa reaper naman po kasi mga kagulay, hindi naman kasi lagot-lagot yung kanyang magiging mga dayami kasi nga dire-diretso naman yung pakain niya ng palay. So makikita nyo meron siyang mga ano dito. Ayan, so sisindihan natin yan mamaya. So ayun nga mga kagulay, hinihintay lang natin na medyo humupa yung apoy at sisindahan ulit natin yung may iwan na natitira para po sa ganun malinis lahat ng mga dayami nito. So pasensya na po doon sa mga namimitas ng siling Taiwan. So medyo doon talaga butak ng usok. Ayan, so makikita nyo na ano talaga siya, doon talaga ang way niya sa may gawin na yun. So sana sa taniman natin sa pagtanim natin ng kaliksto dito, sana medyo kumita-kita pa rin tayo kahit paano. So ganoon talaga mga kagulay, mas maganda na makakuha tayo ng mga ibang taniman para po masubukan natin yung ibang lupa. So doon kasi sa amin doon na medyo palagian tumitalong, so naghanap na po ako o naghanap kami ng mga sanlaan para po mataniman ng kaliksto at makahanap po kami ng medyo basal na lupa. So ito po ang naging tanim po nito. Halos 2 taon po ito sa nakaraan na may hawak o yung pinagsanlaan. Ang tanim po, naging tanim po, sili po, tsaka yung palay. Ayan, sili, palay, gano'n lang po naging tanim ito. So yung talong, hindi sila nagtalong, hindi nila kabisado yung talong. At medyo natatakop din sila at hindi nila masyadong kabisado. So medyo madali lang siyang sindihan at kasi nga yung ating hangin medyo malakas, kaya dire-diretso sa may baba. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I
I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it.